Take two, action! So guys, itong susunod ko sasabihin, ito yung regarding sa area ni Diwata. Hindi mismo doon sa kainan guys ha. Kasi nga taga Pasay nga ako, malapit ako kay Diwata. Na obserbahan ko naman yung pagkain nila doon, yung area nila. Kasi nga walking distance lang sa amin, 10 minutes, nandun na ako. O 15 minutes kung mabagal ako maglakad, no? So yung area kasi ni Diwata guys, kaya nag-boom si Diwata, wala kasing murang makainan doon. Oh, wag niyo akong oh, ibabash guys, de joke lang. Kasi sa area kasi ni Diwata, puro condo ang katabi. Mall. Ayan, kagaya nito, Alphamart, McDonald's, Jollibee, 7-Eleven, Mall of Asia. Meron pong mabibilhan ng 100, 'di ba? Isang slice siguro ng pizza, hindi ka naman mabubusog doon, 'di ba? Unless kung nagda-diet ka, 'di ba? Kung hindi ka malakas kumain. Si Diwata lang po kasi ang mura lang doon. Tignan mo 100, overload, busog na busog ka. Tapos ang malapit pa kay Diwata, yung Makapagal. Sa mga Korean, Chinese restaurant doon, umaabot ng 1,000 pataas. 2,000. Kasi na-try namin kumain doon, inaabot kami 5,000, 3,000, depende sa mga na-order namin. Eh syempre hindi naman all the time kakain ka sa ganong presyo, 'di ba? Kung 'di ba, kung wala naman special na occasion. Yan, kung pang araw-araw lang tawid gutom, yan. Kaya nag-boom si Diwata, guys, kasi wala talaga makakainan doon. Meron diyan mga Alphamart, 'di ba? Yung mga ₱50, ₱70, pero hindi ka masyadong mabubusog eh. Meron at meron pang mas mura pa doon sa 100. Kaso ang problema, guys, ano, bitin. So guys, pangatlo, next natin yung area naman. Kanina yung area sa area ni Diwata, kung saan malapit si Diwata, sa mga makakainan nila. Pero ito naman yung area mismo ni Diwata. Okay, ito yung mismong yung area ni Diwata kasi na-curious ako, saan ba to? Kasi galing na kami, kasi umiikot ako doon. Saan ba yung dating car wash na pinagpapa-car wash namin? Okay, ito pala yun. So, yung pandemic kasi, may car wash doon, saka doon sa may katabing resto yon. Medyo class ng konti. Tapos, hindi naman sa sementado, puro adobe. So, mayroon naman nagpupunta. Kasi lagpas sa Senado eh. So, malapit na siya sa, ano, kung iikot ka, malapit na siya sa Star City. Pwede mo na lakarin Star City or PICC na ano dyan, di ba? So, yun yun. Ayun na pala yung naging area ni Diwata. So, gusto ko lang i-clear yung mabaho na sinasabi naman. Kasi iba na OA yan ako eh. Oo, mabaho guys. Totoo yun. Mabaho yung, hindi yung sa area ni Diwata. Kasi nga, di ba, ano siya, malapit siya sa karsada. Di ba yung karsada natin may mga drainage. So, yung kumain kami doon, bago, syempre may pila, yung kasama ko, pumipila. Syempre ako, inoobserbahan ko, may mabaho na sinasabi nila, wala naman ako naamoy. Ganyan, ganyan. Siguro after 20 minutes, medyo hapon na kasi, humangin. Okay, yun pala siguro yung sinasabi nila na mabaho. So ngayon, kung sensitive ka, hindi ka nga pwede talaga doon, di ba? Pero ako hindi namin ininda yun, kumain kami. So syempre, inobserbahan ko saan yung mabaho, nandun po yung sa labas. Syempre hindi na ho sakop ho ni Diwata yun, although hindi naman siya, wala namang basura ho sa labas o sa loob. Meron ho doon ano, drainage ng ano, ayun po yung mabaho doon. Ano, yung pangalawa yung langaw na sinasabi nila. Kahit naman nung saan may langaw at hindi ko naman sinabi na, uy, porket mura yung kinakain mo, yung binibilhan mo, kailangan okay lang na may langaw. Hindi naman po sa ganon. Pero syempre, sa dami ng kumakain doon, nasa karsada ka, katabi ka ng karsada, tapos may nagluluto, di ba, may nag-iihaw. Syempre, dito nga lang sa bahay, pag nag-iihaw ka, may langaw na, tapos ang dami pang tao, di ba? So, para sa akin, hindi naman no, masyadong big deal yung langaw dahil hindi naman po umaapaw yung langaw.
na ano dun. Pag sumusubo naman ho ako, nakakain ko naman ho na maayos. Wala naman nung 10 langaw sa lamesa namin, wala naman hong gano'n. At meron naman hong naglilinis. So, pero siyempre meron pa rin hong ilang langaw. Hindi naman ho kahit nga sa kapitbahay namin, 'pag nagluto lang ng lugaw, sa barangay, meron hong langaw, hindi ho talaga mawawala. Ang importante yung pagkain po ay malinis at, affordable. Pero kung sensitive kang tao, hindi ka puwede do'n. Siyempre wala namang pilitan, 'di ba? So, sa ₱100, 'di ba? Sinong aayaw do'n? Or 'di ba, kung kasi na-experience din namin sa hotel, buffet do'n, 'di ba? Siyempre 'pag nag 5-star hotel ka depende 'yan sa hotel, 'di ba? Merong sa condo may 3,000, may 2,500 sa condo, kung gusto pang upgraded ka, eh, di mag 3-star ka o 5-star hotel ka. 'Di ba may 10,000 pataas, may 15,000 depende ho sa room. Merong 20,000, 'di ba, sa Okada, Soler, 'di ba? Ta's may buffet do'n. Ngayon kung maghahalin ka, kung nagbayad ka ng around 5,000 sa buffet o 4,000, may mga ganyang rates po, 2,500, 3,500. Tapos gano'n ang service, madumi, 'di ba? Siyempre normal na magre-react ka na, 'di ba, what you paid is what you get, 'di ba? Nagbayad ka ng 3,500 sa buffet per person, tapos 'di ba, sobrang dumi, tapos sobrang ano. Pero hindi ko naman kino-consider na o pinagtatanggol si Diwata. Siyempre nagbayad ka na ng 100. What do you expect sa 100 sa area, 'di ba? Pero alam ko na sanitize na 'yan, ta's may bagong bukas nga si Diwata. Siyempre unti-unti maano nila 'yan, ma maayos nila 'yan kasi magkakaroon ng 'di ba, may magtuturo na siguro sa kanya, marami namang makikipag-tie up siguro sa kanya in the future, et cetera, et cetera. The way you dress, the way you talk, et cetera, et cetera. So unti-unti guys. Ito naman guys tungkol kay, Rosmar at kay Diwata at sa mga nagbibigay ng regalo kay Diwata. Unang-una muna sa mga nagbibigay ng regalo, tama naman yung sinasabi ni Diwata, no? Ulitin ko na hindi ko naman kinakampayan si Diwata, pero sa mga basher siguro ng Diwata, baka isipin masyado ako nasa side ni Diwata. Hindi naman ho. Kasi syempre hindi naman ho tayo pinanganak kahapon, 'di ba? Marami na rin tayong naging experience sa trabaho at nakasama ng mga tao at nakapagnegosyo na rin ho tayo, 'di ba? Nagbi-business din po kami. Naintindihan ko po yung side niya, pero hindi ko naman totally 100% na pinagtatanggol si Diwata. So, yung mga nagbibigay naman ng regalo, unang-una, tama yung sinabi niya kasi unang-una magbibigay ako regalo sa kanya, 10,000, 20,000, 5,000. Ikaw pagka binigyan ho ba kayo ng regalo, kotse, bahay, sasakyan, motor, 'di ba? O pera, hindi niyo ba tatanggapin? Siyempre, napaka-ipokrito na lang ho nun kung hindi ho natin tatanggapin ho 'yan. Kasi kahit ho ako, tatanggapin ko ho 'yan lahat. Siyempre, 'di ba? Hindi mo naman hiningi, 'di ba? Hindi mo naman hindi ka naman lumuhod o na makaawa or 'di ba? Hindi ka naman nakiusap, kusa naman nagbigay, siyempre tatanggapin natin 'yan. So, sa mga nagba-bash naman kay Diwata, gano'n talaga. Tama yung sinabi niya na, sige, kung ayaw niyong ibigay sa kanya, di ibigay na lang sa inyo. Gano'n naman talaga. Kaso siyempre yung mga nagbibigay kay Diwata, hindi yung magbibigay sa inyo. Hindi yung magbibigay sa atin. Gano'n ho talaga ang kalakalan ng mundo. 'Di ba, 'pag sikat ka, kilala ka na, 'di ba? Sabi nga ni Rosmar, 'di ba, kailangan lagi ka nasa trend. Hindi naman siya ginagamit mo. 'Yan, pag-usapan ho natin si Rosmar, idol ko 'yan si Rosmar kasi 'di ba, ang taba ng utak niya, business-minded. At narinig ko rin sa mga, dating mga nakakilala sa kanya na talagang masipag naman talaga 'yan si Rosmar at madiskarte. Ngayon, sa mga nagsasabi naman kay Diwata tsaka kay Rosmar na ginaya na ni Rosmar, hindi na natin ho yung business, 'di ba? At the same time, ah, nagbigay naman ho ng kabuhayan showcase si Rosmar. Siguro parang yun na rin yung bayad na na
na sabihin na natin parang franchise o tulong na lang kay Diwata yung ginawa ni Rosmar. So, for sure, wala nang utang na loob yun, quits na ho yun. Diba? Then, i-compare naman natin yung sinasabi ng mga tao na yung Diwata siya kay Rosmar. Siyempre guys, may pera na si Rosmar. May free swimming pool, mas maayos na lugar, mas malaki. Si Diwata ho ay nagsisimula pa lang ho at parating na ho siya dyan for sure. 'Di ba? Sooner or later magiging ganun na rin ho siya. So ilan naman po yun sa akin, guys.